Magandang araw po sa inyong lahat. Mula sa Kabikulan, 4 na kababayan natin na tumanggap ng tulong pangkabuhayan ang nagpaparami ngayon ng kanilang mga alagang hayop na hiniling nila sa ating programa. Para sa ating unang kwento, kahit walang paningin ay masiglang namumuhay si Diony ng Camarines Sur sa pamamagitan ng maliit na babuyan na nagsimula sa 2 baboy na ibinigay sa kanya ng programa. Umunlad kahit paano ang kanyang buhay. At bilang pasasalamat ni Diony sa biyayang kanyang tinanggap, tumutulong siya na makapagsimula rin ng kabuhayan ang iba. At sa ikatlong pagkakataon, magbibigay siya ng alagaing baboy sa napili nitong recipient. Muling bumalik sa Bicol ang grupo ng Munting Pangarap upang kumustahin si Diony, isang PWD na lumapit noon sa ating programa. Tatlong gulang si Diony nang siya'y mabulag. Sinubukan niyang magpa-opera, subalit hindi na naisalba ang kanyang paningin. Nabulag po ako dahil nagkaroon po ako ng mataas na lagnat. Tapos unti-unti po yung lumabo yung aking paningin. Nang magpatingin ako sa Maynila, sabi ng doktor na infection daw yung mata ko. Kasi humina yung immune system. Naging ganito man ang kalagayan ay sinikap pa rin ni Diony na maging makabuluhan ang kanyang buhay. Una siyang dumulog sa ating programa upang humiling ng puhunan sa pagbabuy and sell ng palay. Subalit nang hindi ito lumago, ay lumapit siyang muli sa Munting Pangarap. Humingi po ako uli, 2014 na yon. So doon ako nag-umpisa. Bumili po ako ng baboy, pinaalaga ko po sa aking kakilala. Tapos sa ngayon, pangatlong pagbubuntis. Noong nakaraang taon ay nagpaabot si Diony ng isang magandang balita tungkol sa kanyang kabuhayan. Yan po ang katuparan ng inyong munting pangarap na hiniling nyo po kay Kuya Daniel. Meron pong nakatulong ang Kuya Daniel, ang munting pangarap, sa pagkakaloob po ng 2 biik na yan. Dahil meron pong isang naging recipient po mula sa Camarines Sur ng 2 biik din na naalagaan niya at hanggang sa manganak. At nung manganak na po yung kanyang baboy na inalagaan, nagkaroon siya ng kaloobang magkaloob din po sa iba. Kaya si Mang Diony na galing po sa Camarines Sur ay kasama po at kabahagi po sa pagkakaloob at sa pagkakaroon ng katuparan ng inyong munting pangarap. Nawa, mapag-umpisahan nyo po yan, maalagaan nyo ng maayos. At sana, loobin ng Panginoon, dumating po yung panahon na kayo naman ay makabahagi din po sa inyo. Sa una at pangalawang pagbubuntis ng kanyang alaga ay nakapamahagi na rin si Diony ng mga alagaing biik. Hindi naman kasi ganoon kalaki ang pangangailangan nila ng kanyang nanay Maria na siya na lamang niyang kasama sa buhay. Nakita ko po kasi kay Brad Eli na yung pagnanasa niyang makatulong sa mga nangangailangan. So nung humiling po ako ng munting pangarap, inano ko na rin po na doon sa sa kikitain ko doon sa ibinigay sa aking puhunan, mag-share po ako sa iba para makatulong din doon sa adhikain ni Brad Eli na makatulong sa kapwa-tao. Napakasaya po kasi nadadamayan ko po si Brad Eli na susuportahan ko sila doon sa adhikain nila na makapagbigay ng tulong sa iba. Sa pamagitan naman noong ibinigay nila sa akin. Nakatutuwang malaman na hindi tulad dati na nangangarap lamang siya. Ngayon, isang masiglang Diony ang aming muling nakakwentuhan.
Ang nagpapasalamat po ako sa Diyos na nabigyan po ako ng puhunan para makapag-alaga po ng baboy. At masaya po ako na nagiging kabahagi ako ng adhikain ng mga mangangaral po natin na makatulong sa kapwa sa pamamagitan po ng ibinigay sa aking puhunan. Bunga ng patuloy na maayos na takbo ng kanyang piggery, magbabahagi si Johnny ng tulong sa ikatlong pagkakataon sa sino mang tulad niya noon ay nananalangin at naghahanap ng paraan upang matupad ang kanilang munting pangarap. Pag sa Diyos na hiningi po yung paggabay, yung pag-iingat ng aking munting hanap buhay na ito, naingatan po at saka okay naman po yung magaganda po lagi yung mga inaanak ng baboy. Kasi po yung nakita ko po yung adhikain ng mga mangaral po natin na makatulong sa kapwa, makalingap sa kapwa, makapagbigay ng hanap buhay upang may angat naman kahit papaano yung kabuhayan ng mga kapwa-tao na walang hanap buhay, walang pinagkakakitaan. Labis ang kasiyahan ni Johnny ngayong siya naman ang tumutulong. Isang patunay na hindi hadlang ang kapansanan upang makagawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi man niya nakikita o hindi kilala personal ang kanyang mga nababahaginan, ay lubos pa rin ang kaligayahan ni Johnny na makadamay sa nangangailangan. Pinagpapasalamat ko po sa Diyos na kahit ganito ang aking kalagayan, kahit sa maliit pong paraan, nakakapagbigay po ako sa kapwa, nakagiging kabahagi po ako doon sa adhikain nila Brad Eli, Brad Daniel na makatulong sa kapwa. Humahanga naman sa kanyang katatagan si Aling Eva na tagapag-alaga ng kanyang inahing baboy. Si Johnny po bilang po kilala kong tao, mabuti naman po siyang kausap kasi naintindihan niya po kung ano naman ang hirap ng pag-aalaga ng baboy, yung gastusin. Buy and sell ang negosyo ni Aling Eva. Abalaman, hindi siya nagdalawang isip na tulungan si Johnny dahil alam niyang mabuti ang hangarin ng binata sa kanyang paghahanap buhay. Magaan po sa kalooban kasi po unang-una nakatulong po ako kay Johnny kahit bulag po siya. Kung ang iba ay natutuwa sa kabutihang loob ni Johnny, lalo naman ang kanyang 70 anyos na ina na si Nanay Maria. Mabait po si Johnny, pati sa mga kapatid niyang bunso at kapatid niyang panganay. At din naman ako pinapabayaan. Mensahe ko lang po doon sa mga anak, dapat po nating kalingain ang ating magulang. Lalo na po kung mayroon naman po tayong kakayahan, suportahan po natin sapagkat tungkulin po natin yan sa harap ng Diyos. Namuhay man siyang bulag, higit pa sa ibang may paningin ang nagagawa ni Johnny. Doon po sa mga nagnanais ding mabigyan ng ganitong puhunan, sana po pag tayo nabigyan ay ingatan po natin at gawin po natin ang ating magagawa para hindi mawala yung puhunan, hindi mauwi lang sa walang halaga, kundi mapaundad po natin at tayo rin sa bandang huli makapagbigay rin sana. Brad Eli, Kuya Daniel, ito na po ang katuparan ng inyong munting pangarap. May mga nabibigyan tayo ng puhunan sa munting pangarap na hindi na natin naipapakita pa sa telebisyon. Kabilang ang mag-asawang G at F. Leda ng Albay na magbabahagi sa atin ng kwento ng kanilang pag-asenso. Taong 2009 nang mapagkalooban si Mang G at Aling F. Leda ng tulong pangkabuhayan ng ating programa. Sa aming pagbisita sa kanila, masaya naming napagkwentuhan ang araw na natanggap nila ang katuparan ng kanilang munting pangarap.
inabot na po sa amin yung pera po sa munting pangarap, pakiramdam po naming mag-asawa na mapalago po namin, Masaya ang pakiramdam. masayang pakiramdam, at mapalago po namin yung perang ipinagkaloob po sa amin ng Diyos, na para makatulong din po kami sa gaya po namin na nangangailangan. Sa kaunting puhunan na natanggap nila, naisip nilang bumili ng baboy na maaalagaan at pararamihin. Bumili po ako ng 2 baboy. Yun po, palaki namin ng mag-asawa. Tawa at tulong po ng Diyos, napalaki po namin yung biniling baboy. At sa ikalawang panganganak ng kanilang baboy, doon na naisip ng mag-asawa na makapagbahagi na rin sa iba. Sabi ko sa asawa ko, sikapin natin na mapalago talaga yung yung ipinagkaloob din sa atin para mayroon di na mawala, mapagpuhunan na po hanggang ngayon. Sana loobin po ng Diyos na hindi na mawala ang aming munting pangarap. Sana tuloy-tuloy po. Yung may hatid ng ginhawa ang hanap buhay ni Mang G para sa kanyang pamilya. Siya naman ang lilingap sa iba. Huminto na si Aling Efleda sa 7 taon niyang pangangamuhan, kung saan kumikita lamang siya ng 3,000 piso kada buwan. Halagang sapat lamang sa panggatas ng bunsong anak. Di namin kaya na siya lang po ang magtrabaho. Kailangan din, naisip ko rin po na tumulong na rin po ako kasi naawa po ako sa mga anak ko, lalo na po sa mga baon nila, pag wala, pagkain namin. Si Mang G naman na isang karpintero ay 250 pesos lamang ang naiuuwi sa bawat araw na pagtatrabaho. Sabi ko po sa aking may bahay na huwag nang mag-isip na lumayo pa para maghanap buhay. Dito na lang tayo sama-sama. Dito na naisip ng mag-asawa na lumapit sa munting pangarap. Salamat po sa Diyos dahil nakarating na po kayo dito na natupad na masaya-masaya ang kalooban namin na maipasa na kasi matagal na po talaga gustong maipasa namin sa iba. Ayun po, salamat sa Diyos, nandito na kayo na natupad na yung naming pangarap na makatulong na rin sa iba. Muling nagpapasalamat po kami kay kapatid na Eli, kapatid na Daniel, sa kabutihan na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos na ma-share sa amin yung hiling namin na munting pangarap. Salamat po sa Diyos sa kanyang kaloob na di masabi po. May paalala ang mag-asawa sa sinumang mababahagi na nila ng tulong. Sana po ang mapagbibigyan namin, sana alagaan man po nilang maigi dahil para mapalago rin po nila. Marami pa ang pagsubok na kakaharapin ng mag-asawa, ngunit baon ng ating malasakit na minsan nilang tinanggap. Alam nilang magiging mas matatag sila sa buhay sa awa at tulong ng Panginoon. Yun po naman ang nakasulat po sa Biblia na mas masaya po ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga kabutihan ipinagkakaloob niya sa aming mag-asawa. Kuya Daniel, ito na po ang katuparan ng inyong munting pangarap. Malaking tulong sa pamilya ni na Rose at Nono ng Sorsogon ang mga biik na atin pong naibigay sa kanila. Nakalipat na sila sa mas maayos na bahay at naipagagamot na nila ang kanilang ina.
Kontento na ang magkapatid na Rose at Nono sa takbo ng buhay ng kanilang pamilya. Kaya sa ikatlong pagkakataon ay nais nilang makatulong sa kapwa. Taong 2012 nang matupad ang munting pangarap ni Rose para sa kanyang nanay Tina. Ang ipinagkaloob ni Kuya Daniel sa inyong munting pangarap at saka ni Brother Eli. Sana, yan pag-uumpisan ninyo, dalawang baboy na babae. Loobin ng Diyos, mapalaki ninyo sila. Ito po ang katuparan ng inyong munting pangarap. Nang ma-stroke ang ina, ay nagamit nila ang halagang kinita mula sa pagbababuyan sa pagpapagamot kay Nanay Tina. Nakakaranas man ng kagipitan sa ilang pagkakataon, hindi naman pinanghinaan ng loob ang magkapatid. At sa awa ng Diyos ay unti-unti na ring bumuti ang kalagayan ng kanilang nanay. Taong 2015 ay nagbunga naman ang kanilang munting pangarap nang mabigyan ng tulong pangkabuhayan ni na Rose at Nono si Aling Minerva na isang byuda. Sila po kasi recipient ng munting pangarap ni Kuya Daniel. Salamat sa Diyos at dyan natin napatutunayan na yung mabuting paggawa ay pwedeng magbunga uli ng kabutihan. At Aling Eva, ito po'y karagdagan naman na pagkakaloob sa inyo ng dating daan sa pangunguna ni Brother Eli. Pandagdag puhunan ninyo doon sa inyong ginagawang pagtitinda-tinda, pagluluto-luto ng mga kakanin. Mula po dito sa Kasiguran, Sorsogon ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nagkaroon tayo ng mabuting pagkakataon para makabahagi dito sa mabuting paggawa sa programa ng Kuya Daniel na Munting Pangarap at ang dating daan ni Brother Eli na alam naman nating alagata nilang isipin ang kapakanan ng mga mahihirap na makatulong sila. Maraming salamat sa Diyos na pinagkaloob po sa akin na hindi ko man po ito inaasahan. Pero salamat po talaga sa Diyos sa lahat ng mga kabutihan niya po. Sa lahat ng makahilingan ko rin po, ngayon rin po natupad. Sana man po magampanan ko po lahat ito. Sa tulong at awa po ng Diyos, gagawin ko po ang lahat upang makatulong rin po ako sa aking kapwa. Salamat po sa Diyos. Ano po ang masasabi ninyo kay Kuya Daniel, kay Brother Eli na pangunahing sponsor din natin para ito po ay ating maisakatuparan sa araw na ito? Brother Eli, Brother Neil, salamat po sa Diyos. Sana man po patuloy po kayong makatulong po sa kapwa upang makaganap po sa ating mga tungkulin. Salamat po sa Diyos. Sana po gantihin po kayo lagi. Opo, salamat sa Diyos at meron tayong kapatid na Eli at kapatid na Daniel na nandyan para sa ating lahat. Nawa ang ating panalangin ay ingatan silang palagi saan man dako sila naroroon. To God be the glory po. Sa pagkakaroon ng mas maayos na buhay, hindi nagdalawang isip sina Rose at Nono na tumulong din sa iba na tulad nila noon ay may munting pangarap. Sa katunayan, ito na ang ikatlong pagkakataon na magbibigay sila ng tulong. Pagkatapos ng 5 buwan ay muli silang nakapagbigay ng mga alagaing biik na tulad ni Aling Minerva ay mula rin sa Kasiguran, Sorsogon. Kapiling din po natin naman sa araw na ito si Nono at ang kanyang kapatid na si Mary Rose. At sila po kung matatandaan nyo mga ilang panahon ang nakalipas, sila po ang naunang humiling ng munting kahilingan naman kay Kuya Daniel at awa ng Diyos na pagkalooban sila. Ayan, nagkatunayan na palago nila sa pagkakataon pong ito ay katulong na sila sa mga magbibigay ng munting pangarap. Magbibigay na sila nung bunga nung kanilang natanggap kay Kuya Daniel nung nakalipas.
Ngunit isang araw, si Nono naman ang dinapuan ng sakit sa baga. Sa kabila nito, hindi nawala ang pagnanais ni na Rose at Nono na makatulong sa iba. Para naman kay Nono, hindi sapat na marunong lamang mag-alaga ang isang hog raiser. Mahalagang samahan ito ng panalangin upang lumago at maibahagi sa ibang nangangailangan ang tinanggap na kabutihan mula sa Panginoon. Kaya po sa mga naghahangad po na makatulong din po sa iba, huwag po silang magsasawa kasi may awa po ang Diyos. At bilang pasasalamat, sina Rose at Nono ay pumili ng ikatlo nilang kababayan na tutulungang makaahon sa hirap ng buhay. Napakasaya sa kalooban dahil sa yung natutunan kay Brad Daniel na adhikain, na makatuwang sa iba, na hindi lang sa sarili, kundi maitawid o dumami ang gumawa ng mabuti para magpatuloy na hindi lamang para sa isa, kundi magtawid-tawid ang paggawa ng mabuti. Kaya Kuya Daniel, Brad Eli, huwag po sana kayo magsasawang gabayan kami sa paggawa namin ng mabuti sa iba din. Kaya salamat po sa Diyos. Para sa ating panghuling kwento, isang byuda mula rin sa Sorsogon ang napabilang sa listahan ng ating letter senders na bumuti ang kalagayan sa buhay dahil sa pagsisikap na mapaunlad ang tinanggap na tulong pangkabuhayan mula sa munting pangarap. Hindi inaasahan ni Aling Minerva ang tulong na kaloob ng ating programa nang sadyain namin ang kanilang bahay noong Marso 2015. Makalipas ang mahigit sa isang taon, heto na si Aling Minerva. Nakakatuwang makita na may bago na siyang pinagkakaabalahan sa likod ng kanilang bahay kung saan namin siya unang nakausap tungkol sa kaniyang hiniling. Dito po sa lugar na ito, dito po ako na-interview nung una, bago po nila ako i-grant sa munting pangarap ko. Tapos ngayon, ito na po si Munti. Awa po ng Diyos, andito na siya, nabigyan na rin ako nakapagpagawa na rin po ako ng kulungan, gawaga sa tulong na inabot sa akin ng cash. Tapos ito, ngayon, meron na rin po silang mga kasamang yung mga kulungan na rin po. Ang kanyang alagang si Munti ngayon ay malaki na. Ngayon si Pangarap po, ibininta ko na siya para tuloy-tuloy pang pagkain ni Munti. Siyam na biik ang unang inianak ng kanyang inahin. Ngayon, si Munti ay buntis na naman. Mula sa mga naibentang biik, ay nakapagpagawa ng kulungan si Aling Minerva. Nakapagtabi rin siya ng 2 biik para naman sa kanyang misyon na makapagbahagi ng bunga ng kanyang pinagpaguran. Pinagpapasalamat ko po lagi sa Diyos na binigyan niya ako lagi ng lakas, na makapatupad ko po lahat ng mga pangarap ko. Tapos sana po tuloy-tuloy rin po akong makatulong sa aking mga kapwa. Tamang pagpapakain at pagiging malinis sa alaga ang ilan sa mga ipinapayo ni Aling Minerva sa mga nagbabalak ding magkaroon ng babuyan. At ang pinakamahalaga sa lahat, huwag kalilimutang manalangin at magpasalamat sa mga tulong ng Panginoon sa iyong negosyo. Talagang sobra-sobra ang biyaya ng pinagkakalublagis ng Diyos. Kasi siyempre, nandyan din po ang
sinasabi na sumasampalataya lagi tayo sa lahat ng mga bagay na pinagkakalob sa atin ng Diyos, siyempre, nandyan din ang lakip ng pagmamahal, pag-ibig. Yun yung sasabi na pag-asa. Ngayon, umaasa ako na sana balang araw talagang tuloy-tuloy po itong pangarap nito. Makalipas ang mahigit sa isang taon, ang biik na natanggap ni Aling Minerva mula sa programa ay isa ng inahin. Kung dati ay halos walang masulingan si Aling Minerva kapag may mga bayarin sa eskwela, ngayon ay mas magaan na ang buhay para sa kanya. Nakapagtitinda na siya ng kakanin upang matustusan ang pagkukolehiyo ng kanyang bunsong anak. Na magbahagi sa iba ng pagkakataon na magkaroon ng mas maayos na pamumuhay. Sa mabibigyan po ng 2 biik, sana man po mapalago nila yun, katulad ng ginagawa ko po rin dito sa alaga kong si Munti. Kuya Daniel, ito na pong katuparan ng inyong munting pangarap. At ito rin po ang pinagkalob niyo po sa akin, si Munti. Salamat po sa Diyos. Kami po ay nagpapasalamat una sa Diyos at sa ating mga kasama sa ang dating daan sa pangunguna ni Brother Eli Soriano ng ADD Foundation at ng Kamanggagawa Foundation sa kanilang pakikiisa sa ating misyon na makatulong sa mga nangangailangan. Para kina Johnny, Mang G, Rose at Aling Minerva at sa iba pang natupad na ang munting pangarap, sana ay magkaroon palagi ng puwang sa inyong puso ang pagdamay sa iba. Lagi nating tatandaan na ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Ako po ang inyong Kuya Daniel. Sa awa tulong ng Diyos ay muli niyong makakasama sa susunod na linggo sa pagbuo ng inyong mga munting pangarap.